Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So yun, di ba nakakaloka? Kaya, kaya mahirap siyang pag-usapan, especially for straight, sa mga straight. Kasi sa inyo ang dadali. True. Hindi, saka, may nabasa akong post na kayo yung Batista. Ito yung pinaka-recent lang to, yung nagpatayo na magpapatawag yung sir, ganyan. Tapos, ang isa sa comment doon na, basta parang hate yung, i-educate yung mga tao. Kasi yung LGBT itself, komplikado na. Pangalawa, problema na. Pangatlo, problema in a sense na hindi siya ganun katanggap pa. Pangatlo, walang education. So, ang nangyari talaga, puro galit lang, inis lang, o irritation lang na parang... Hindi ako galit. Hindi kayo welcome dito, parang gano'n, o kaya parang nakakainis yung ginawa nyo. So, pero may samurai ako. Ang dating nun, hindi na-solve yung problema. Kasi hindi na-orient yung mga tao eh. Gets ko yan actually, na pag-uusapan din namin yun ng mga friends ko. And I think, gets namin yung, hindi ko kasi alam, kasi hindi ako nagpe-Facebook, so hindi ko talaga alam yung nangyari, yung istorya. Pero let's say, yung opinion ko is manggagaling from the hypotheticals. Let's say na yun nga talaga ang nangyari. Again, hindi ko sila kilala, hindi ko alam talaga yung bigger picture. Let's say, ayun, ang nangyari is, talagang yung trans is talagang inape or ano bang term? Talagang nagalit dun sa waiter dahil na misgender siya. Excuse me lang pare ha. I think gets ko rin yung pinanggagalingan niya and gets ko rin yung pinanggagalingan ng waiter. But of course, tama nga na for us kasi, dahil minority nga kami, and kami nga mga bakla nahihirapan na intindihin yung isa't isa. Kahit ako nagugulan, ano ba yan ng binary yan? Ano ba yung mga ganyan-ganyan? Pero at the same time, I think yung trans na yun is also coming from a place of trauma. Na tayong mga or may pinapatunayan? Pwedeng part yun na. Sikat na siya eh. Hindi ko alam yun na. Pero let's say wala yung ganon. Ano lang. Let's say na, sige, bigyan natin ng angulo na may pinapatunayan. I think it's also coming from a place of trauma for the trans. Kasi all her life, parang, again, hindi ko alam yung istorya, pero kumbaga assuming lang. Oo, we're just going to assume and gusto naman natin bigyan rin ng benefit of the doubt yung both parties. Kasi, ano lang yan eh, kumbaga yung mga, kasi yung mga responses natin sa mga sitwasyon is just a collection of all the things that we've experienced. Eh. So unfair naman na parang i-judge mo lang siya sa nangyaring yun. Cheers pare. Pero assuming na yun nga, di ba? Pwedeng dahil lagi siya nababastos, which is nangyayari sa mga trans and sa aming mga bakla. Laging binabastos ng mga tao nakapaligid sa kanila kasi nga hindi sila maunawaan. Or laging inaasar na yung pag-misgender or pagtawag ng mali, ng sir, kahit ang preferred na ay noun ay sinasadya, pwede kasing na-experience niya na yun before eh. So, kaya ngayon, pag nag-respond siya, lagi siyang galit and laging dapat may patunayan kasi kumbaga yun lang yung way niya para maging accepted siya ng lipunan. True. Which is, kasi totoo yun eh, kami mga bakla, we have to work twice as hard kumpara sa ibang straight na. Kasi kumbaga may prejudice na against us na hindi mo kaya to. Example ko, gusto ko mag-serve sa ministry full-time, pero hindi ako inalaw kasi nga may same-sex attraction ako. Pero alam ko naman sa sarili ko na gusto kong maglingkod kay Jesus, gusto kong gawin ang kanyang gawain para sa kaharian niya. And I think, I love you. I have the qualifications to do it kasi youth leader ako sa church namin, tumutugtog ako sa music ministry, nagdi-discipleship ministry ako, tech ministry, creatives ministry. So di ba kung sa qualification lang, alam kong I'm qualified to serve in our church kasi kabisado ko yung organization, kilala ko yung mga tao. So I'm expecting na sana lang man yun yung nakita nila yung merit ko, why I am qualified to serve full-time in the church. Pero hindi parang naharang ka kaagad eh. Ay hindi, kasi dahil may same-sex attraction ka and parang may prejudice na kaming mga may same-sex attraction ay
paano ba? Alam mo kasi pare, Parang lagi kaming alam ko yun. prone kami na maging predatory sa mga bata, especially that I'm in the youth ministry. Pero kung titingnan mo, di lang naman bakla gumagawa dun eh. Pare, Pastor. Pare, pastor. Bishop. Bishop. Reverend. Uy, Baka bulgar mo Ito mo, simbahan pa eh. Baka ma-name drop pa. Yari tayo dyan. Pero kami, kita mo hindi pa nga namin nagagawa. Parang ganun yung prejudice sa amin na parang ay baka lang maging liability ako sa ministry dahil may same-sex attraction ako. Therefore, paano ba lalandiin ko yung mga cute dyan sa ministry? Which I don't think so. Kasi kilala ko naman sarili ko, I have self-control eh. And hindi lang siya sa mga bakla eh. Kahit straight, you have to have restraint eh. So bakit naman yung mga straight na-attract din naman kayo sa mga church member at mga parishioner nyo na babae? Same lang yung attraction na naaano natin. Pag sa amin, Ano? iba yung bigat. One for the road? Yun yung tinatawag na double standards. Ayun. Wala pang ginagawa yung straight. May lista na kayo. Kumbaga, so kung i-compare mo sa straight, si straight wala pang lista yan. Wala pang noisy yan. Kaya may noisy na kayo kagad. Oo, gets. Oo, So, ang ganda niyan. Tama kami, naka-noisy na. So ngayon, ang tendency namin mga bakla, ay kailangan namin burahin yung noisy. So, mag-perform kami. Yung permanent yung nilagay. Oo, yun lang. Kahit lagyan mo ng Hindi whiteboard. tape yan, may ebidensya. So, imagine yung struggle na kailangan namin burahin yung lista sa amin. Kaya we have to do it in different ways. Sa iba, may gustong patunayan. Ay, siguro si trans, gusto ko maging successful. Kasi yun lang yung paraan para irespetuhin panotis ako. And also, for some, maging academic achiever, maging breadwinner. Pero for some, even makamit mo na yun, it wouldn't be enough. Kasi nga, at the end of the day, bakla ka pa rin. Well, sa area ng religion. Kasi baka yung malilinis din eh. Para makapasok ka doon ng smooth and welcome ka talaga sa area na yun. Uy, ang taas naman yan. Baba mo lang. Siguro marami talagang judgment. Pero papasok ka sa ibang area, hindi sa religion. Siguro naman sa Pilipinas, wala na yung mga masyadong ganong klaseng tama ba ako? Totoo. Diba? Like, siguro. Kasi ikaw, exposed sa ministry, sa church. So, yung bigat nung pang-host ka sa'yo, saka yung dami nun, talagang marami. Pero kung hindi ka bababad sa simbahan na masyadong malilinis, doon ka sa hindi masyadong malilinis, wala naman siguro masyadong ganun. Totoo kasi Diba? sa school namin or sa mga ibang friend groups or organizations na napupuntahan ko, wala naman issue eh. Sa church lang talaga eh. Kaya malilinis sila eh. Oo. But ito kasi yung nakakaligtaan natin na for some people, whether straight or gay, ang pananampalataya ay napakalaking Tol. Ano yun? part ng pagkatao niya yan eh. And kahit sino naman, alisan mo ng community, alisan mo ng spirituality, ng faith, ng mga rituals, makakaroon yun ng impact sa tao eh. Kasi siguro, for some, modern na, 2024 na, ay, di na uso yung religion, hindi na cool yan. So parang iwas na tayo sa mga church. Pero for some people, it's important eh. True. And that's why we are serving in the ministry na geared towards LGBT people. Kasi for some LGBT people, napakahalaga ng pananampalataya. Yung iba dyan, talagang sincere silang maglingkod sa Diyos, kay Jesus. As in, kung ikukumpara mo sa reverend nyo or senior pastor nyo, yung devotion nila, yung passion nila sa ministry, parehas. Yun nga lang, ang hirap na kahit kami, napatunayan na namin yung track record namin, may pumasok lang na isang straight dyan, o kahit wala namang experience sa ministry, pasok agad. Kasi, ang sarap! ano yun, nakuha niya yung stereotype na gusto natin sa simbahan. Straight na lalaki, commanding, leader ng pamilya. Eh, ang bakla, lalo na, mas mahirap sa mga yung mga feminine na bakla. Kasi, pagpasok mo pa lang ng church, tinginan na agad dahil kakaiba ka. Ako sabi, straight passing pa ako, pumasok ako dun, walang papansin sa akin. So sa kanila, so imagine na, let's say, yung effeminate na yan, na talagang Christian, nagdadasal, pabiwirdohan pa nga tayo, makita kang effeminate, mahaba buhok na trans, gumaganon, di ba? Iskandalo na yan for some churches, especially evangelical churches. Alright. So,
Ano po ako? Sorry na, evangelical din naman ako at heart. Naiintindihan ko yung mas naging malinaw sa akin yung binanggit niyo po kanina na parang doble yung labor niyo. Na kasi sa case niyo na straight gay is parang bago ka makapenetrate, ayaw nga kasi minsan kailangan gumamit ng lubricant. Oo, mahalaga yan. Gawain mo na lang. Ano yun? Hindi ko naman na figuratively No. Madali matuyo pag lalo. Tama. I mean, kailangan mo gumamit ng ibang bagay para mako-compensate Tama. yung pagiging straight gay. Right? So, figuratively, essentially, pasok yung lubricant, di ba? So, kailangan mo ng lubricant para lang ma-accept. True. Or para, hindi nga ma-accept, para lang... Umayakat yan, pre. Para lang sabi nila, sige, pwede na yan. Total, ginagawa ito. Although the sacrifice naman siya, na hindi nagagawa ng iba. So, dumating ba sa time na parang naisip nyo rin po yun na, bakit ganun? Parang ako kailangan kong gawin ito dahil lang ganito ako. Samantalang na iba. Sa akin, hindi ko siya naisip personally kasi siguro, nagko-conform na kasi ako sa simbahan namin. So, I think that's also the reason why madali akong nakapenetrate. Kasi ako, I personally believe that it's a sin eh. So, kumbaga, aware sila na, pasok to sa standards natin. So, kumbaga, acceptable. Doon ko siya na-feel nung mag-a-apply na ako for a full-time position. Kasi iba ang di ba may mga question pa niyan, how's your relationship with the opposite sex? Na nakakatawa, sabi ko, applicable ba sa akin? Bakla ako eh. Parang mataas na yung hinahangad nito Mataas na upuan na. Ayun, oo, di ba? Parang, pag ganun na, doon ko na na-realize. Doon mo na-feel yung Tsaka ito may barrier pa rin. May barrier. Kita mo yung question, parang did you engage in immorality, kineme. Hindi ko ginawa yun. Sabi ko nga, yun yung napakalinis ko. Sabi ko, napaka-Virgin Mary ko po dito. Kaya parang may hope ako na, ay wow, sana lang man sa interview, pag ginisa nila ako, pasok ako sa Christian standards sila. Pero yung mga straight na nag-testimony na sa pulpito na I engaged in sexual immorality, that I got my girlfriend pregnant, but we are now serving in the ministry, nakapasok. And then some of that, wala kang experience, ilang taon pa lang sa ministry. And sorry to say, walang skills or qualifications to handle an organization, to lead people, to organize the church. Pero dahil straight sila, and ayun nga, yung template ng simbahan, alam mo naman yung simbahan, patriarchal, di ba? Head ang lalaki, and lalo na pag pogi, di ba? LGBT, wala kaming place. And ako nga straight passing na eh. Parang, pwede nyo na bang Pwede na ba to? Pwede na ba? Hindi para sa Sabi ko, alam nyo, ang kasalanan ko lang doon. Dineclare ko, dapat pala nagpanggap na lang akong straight. Kasi hindi halata eh. And I know some na kailangan mag-lie sa application form na ay straight po kami para makapasok. Parang naging logi ka pa dahil naging transparent. Totoo, di ba? Parang sabi ko, yun nga parang naparusahan ako for my integrity and honesty. Diba? Hindi ko naman sinasabing napakalinis ko at napakabuti, perfect akong tao. Pero, sometimes doing the right thing is hard. Pero minsan ang reward mo is hindi ka matanggap. And for some na nag-lie, halatang-halata naman sis. Sis ako pa lolokohin mo sis. Diyos ko, dahil kitang-kita mo naman yung mga pilantik and the way na magsalita. Pero dahil sa papel ay straight daw siya. Okay, gusto mo yan. Sakyan kita sa